Mga kapatid, ano kaya ito, no? Nakalagay kasi dito, Pax Silica, Progreso o Panganib, an environmental warning story. Galing po ito sa ating Claro the Third, mga kapatid. Yan, nagre-reaction po yan. Ngayon, gusto ko lang din kasing malaman, sana po payagan tayo ni Sir Claro dito, no? Dahil ako rin nababahala ako. Ano ba, kaya ba to ng Pilipinas? Sa mga hindi nakakalam, ito po yung pagawaan ng mga AI. Pagawaan ng mga AI. Paano ko ba ipapaliwanag? Halimbawa ho, kayo ay nag-generate. Kasi ngayon, madali na lang ang paggawa ng mga picture, thumbnails, design, logo, etc. Or video, AI, video na may parang deepfake, ganyan, magpapa-generate ka lang. Di ang ganda na ng kalalabasan. Akala ho natin napakadali lang ho yung mga ganyan. Parang easy lang ho. Pero yung pinaka-server pala niyan, napakahirap ho ng gawain. Kukonsumo ka ng malakas na kuryente. Narinig ko na rin kasi dati to Bukod sa malakas na kuryente, dahil nga sa mainit, kukonsumo ka rin ng galon-galon na tubig. Bukod pa doon, mga kapatid, sa kuryente, kaya-kayanin ba ng Pilipinas? Ang mahal ho ng kuryente sa Pilipinas. Tapos ngayon, magtatayo tayo ng ganito rito. Kakayanin ba? O hahabulin lang dahil may kikitain ng gobyerno? Titignan ho natin, pwede naman magkaroon tayo ng ganito para may progreso tayo. Para mas mabilis yung generate ng mga magpapagawa o kung ano pa man yan. Marami po kasi sa mga hindi pa ho nakakaalam, yung AI na yan, napaka ginhawa ho ng gawain yan. Halimbawa, may tatanungin ka, may papagawa ka, o may format kang papagawang graphics. Kahit yung report mo, kaya niyang ayusin. Lalo na pagka may image at video. Ang problema, kakayanin ba ng Pilipinas? No, ito po mga kapatid, panoorin na ho natin ng sabay-sabay. Sir Claro, sana po mapaunlakan niyo po ako na panoorin po ito. Living 400 yards away from a data center. See the sediment from the data center. Ooh. Wow, and that's just from the water coming out of your faucet. Yeah. And this is what's in all pipe. So ito na yung mga resulta nung mga sa ibang bansa na mayroong mga Pax Silicon, parang silicon kasi yung Pax Silica, no? Yung lugar nila. So ang resulta, yung tubig nila may ganyan daw na lumalabas. Ang iniisip ko nga, pag nangyari to sa Pilipinas, kaya ba natin? Yung flood control nga, di natin maasikaso, ito pa kaya? Sana pwede, kung kaya, kung ready. Kasi malaking tulong din kung progreso ang usapan Ang problema nito, kaya ba ng Pilipinas? Just the well itself is probably 20,000, and that's not counting any of the All the faucets. replacement of the fixtures and faucets just and the way. toilets and the lines that come underneath the house. It's overwhelming because you really feel like you are up against this huge wall that you can't penetrate. There's nothing that you can do, and they don't care. Pax Silica. Paikot-ikot at paulit-ulit na po itong pinag-uusapan nitong mga nakaraang araw. Honestly, medyo bago lang din siya sa akin, despite ilang months na rin talaga siyang tumatakbo itong kwentong to, Pero napag-alaman ko na ilang buwan na pala itong laman ng talakayan, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Sa totoo lang, komplikadong usapan pala siya, pero naniniwala po ako na itong issue na to dapat maintindihan nating lahat. And with that being said, susubukan ko pong pasimplehin kung ano ba itong Pax Silica na ito. At bakit gano'n na lang yung bugso ng damdamin. Pero sir, pumayat po kayo Dati medyo chubby-chubby kayo. Congrats muna. Kasi pumayat, mas maganda tignan, mas slim. Ng mga taong hindi pabor. Gayon din, yung mga pabor dito. Disclaimer lang na wala akong intensyon na baguhin ang inyong mga opinyong politikal sa usaping ito. Pero naniniwala ako na may sarili kayong kaalaman at kaisipan para iproseso ang lahat ng sasabihin ko sa inyo ngayong gabi. Hindi ako magsasabi sa inyo kung anong tama at mali, kung anong dapat at hindi dapat. Pero katulad ko at sa mga nalaman ko sa pagre-research ng paksang ito, ay sana makapag-formulate kayo ng sarili ninyong damdamin at opinion tungkol dito. I just think that this is the perfect time to be involved.
Ito ang pag-uusapan natin ngayon ha. Ano ba yung Pax Silica? Ano yung Oo. kinalaman ng Pilipinas sa Pax Silica? At ano yung mga sinasabing concerns or kontrobersiya Pax dito sa down. inisyatibong ito? Sa unahin po muna natin ha, ang pinaka-importante sa lahat. Ano ba ang Pax Silica? The Okay. simplest definition po, no, is ang Pax Silica ay isang US-led na international initiative at meron po itong focus sa pagsisecure ng supply chain para sa mga advanced technologies katulad na lang ng semiconductors and isa sa lahat. mga pinaka buzzword ngayon is artificial intelligence Intelligent. or AI. Tapos may mga rare earth elements. Isa yan sa mga masisilip po natin mamaya kasi marami tayong ganyang yaman. Ang tanging goal lang nito para mabawasan yung reliance sa China, no? At kumbaga para ma-counter yung dominance nila sa mga fields na ito. So ito so far yung mga signatories. Hindi na po natin sila isa-isahin pero kung makikita nyo napakalaking mga bansa po nito, UK, US, Bakit kaya hindi na lang sa mga bansa nila ba't idadamay pa tayo? Siguro gusto nilang pakalatin, ano? Pero sa Pilipinas siguro nakikita nila maraming lugar o marami pang bakanting malalawak na pwedeng pagtayuan siguro yan. Pero ang mahirap nga niyan, pagka malapit po sa mga bahay-bahay, baka magka-problema. Tingnan natin. European Union, Japan at marami pang iba pero may mga special mentions po tayo kagaya na lang ng Israel, Taiwan, syempre Taiwan, Pilipinas. oh. I think alam nyo na kung bakit ko ini-special mention yung mga yan. May nakita akong importanteng thoughts po tungkol dito. Sabi nila, Payat na, ang oh. AI raw ang widely recognized as the foundation of the Fourth Industrial Revolution or 4IR. Hindi biro yung ganyang pagsasabi, no? Kung ang langis at kuryente raw ang nag-transform sa physical labor at mass manufacturing, AI naman daw ang nag-automate ng mga complex cognitive tasks Grabe, at no? data analysis, which I think alam naman natin importante lahat ngayon, di ba? Kadalasan, makikita mo sa mga usapin na Oo, sinasabing grabe. ito is rapidly reshaping industry. Mabilisang hinuhubog ang mga industriya. Halimbawa ho, no, mga kapatid, pwede ka na ho kasing magtanong sa AI, halimbawa yan, healthcare. Nakakasama ba yung ganito kapag lagi mong ginaganyan? Sasagutin ka niya, no? Tapos marami pang AI na pwede mong gamitin, ChatGPT, Grok, Google AI, Gemini. Pag iisa ang sagot nila, maaaring tama yung sinasabi. Kasi hindi ka lang basta magtatanong sa isang AI. Kailangan 4 sila o 5. Kung iisa sila ng sinasabi, maaaring totoo yung gusto nilang sabihin sa yung tanong mo. Healthcare. O halimbawa nga, dati nga may pinakita ko dyan yung test ng, sa test po ng IHE, yung resulta nun, kung mataas ba ang urine, ang tawag dyan. Kung mas delikado ba yung ganito, tsaka yung ganyan. Pinicturan ko lang, tapos siya na ni-report niya, yung ganito, yung ganyan, ang bilis. Kaya nga kung nasa panahon nga namin ito, halimbawa kasi sa IT, sira yung mga computer, ganito, ganyan, sira yung mga ganito sa number 1, number 2, number 3, PC4, PC5, sa mga school. Gagawa ka ng report, sabihin mo lang kung anong gawin mo, ganito, ganito, sira yung ganyan. Gagawang kanya ng pinaka-format na parang sa Excel, no? Gagawang kanya na talagang yun na yung pwede mong ipasang report mo. Ganun na ho, galing. No, gagawa ka ng diary, pwede mo nang pagawa sa kanya. O gawan mo ako ng image na ganito, yung background ko tanggalin mo. O ilagay mo ako sa Tokyo, naglalakad ako. Ganun na, napakabilis na ho, pero hindi ho natin alam kapag ginagawa yung mga yan, nagge-generate yan, nagpa-process yan, may gamit ho yan. May video card, memory, processor. No, kapag kayan, marami hong gumagamit. Marami, buong mundo gumagamit na ng AI. Kaya pag nagsabay-sabay yan, sobrang init yan. Kaya kinakailangan ng tubig, tapos sa kuryente. Kaya talagang nakikita ko nga sabi nila, ito na ba ang magiging badya ng hihigupin talaga yung power energy. Power na, energy pa, diba? Tubig at kung ano-ano pang pwedeng masayang ng dahil sa AI. Pero may progreso naman. Ang kapalit naman yun, mapapadali yung ginagawa natin. Diba? Parang nakakalito. Kumbaga, may progreso pero may masisira. Ganun ang nakikita natin Mula daw sa healthcare. Ay nako, kung makikita nyo lang,
drug Ayan, oh. discovery hanggang sa Grabe. logistics at manufacturing. Ayun, yung makikita niya sa computer, kaya niya rin gumawa ng Ano ganun. talagang ngayon, automated na talaga. Oo, At kung automated. nakikinig kayo sa mga history classes po ninyo, no, kapag merong kapangyarihan, may paunahan sa kapangyarihan. Mayroong conflict ang bawat mga bansa. And that, kung sa explanation ko po in its most basic sense, is why Pax Silica exists. At least to my own understanding. Sabi rin kasi talaga nila na sa sobrang bilis ng pag-advance ng AI, talagang hindi ka dapat magpahuli. Ayun ay sabi Grabe, nila, no? Although nag-agree ako na napakabilis po talaga. Oo. Even the way we all live our lives now, talagang nag-AI na ang lahat. So hindi mo maiiwasan na iti-take advantage ito ng mga malalaking kapangyarihan. Tingnan nyo mga kapatid sa Biblia. Tinanong ko rin yan. Alam mo ba ang buong kwento ng Biblia? Sabi ng AI, oo. Naiintindihan mo ba yon? Oo. Magbigay ka nga ng ganitong ganyan. Kaya niyang ibigay. Kumbaga lahat ng libro, malamang nasa kanya na eh. Diba? Ganun po katindi ang AI. Philippine signing. Gawan mo ako ng report patungkol sa ganitong kalusugan. Gagawa ka niya ng content, babasahin mo na lang. At take note, pwede mo na rin ipabasa sa AI. Meron na rin magandang paghinga. Akala mo totoo na yung nagbabasa. Hindi katulad dati ang pagbabasa lang ng AI. Ganito. Narito na at pakinggan nyo ako. Meron tayong ipapakita na hindi nyo nakikita. Ganun lang dati. Pero ngayon, narito na. Ipapakita na natin. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Yan. Ganun na ho ang AI ngayon. May patawa-tawa pa. Try nyo yung Google Studio ba yun? Kasi yung 11 Labs, AI din yan matindi rin yan Pero doon po sa Google Studio yun, meron din ganun. Ewan ko kung nag-upgrade na rin yan si 11 Labs at marami pa pong iba. Kung makikita nyo po yung mga articles nito online, even yung Wikipedia page ng Pax Silica po, no, yung Pilipinas ang may pinakamahabang entry doon sa controversy Hala. part sa usaping ito. And I do believe na dapat lang pag-usapan yung mga kontrobersiya na yan, no? So magbabacktrack lamang po tayo ng kaunti para mas maintindihan natin paano nga ba tayo napasok dito? December 11, 2025, 7 months ago, yung US Department of State nag-announce po ng inaugural na Pax Silica Summit. Nagsama-sama yung mga bansa at nagplano na rin po sila ng signing ng Pax Silica Declaration. Ang description po nila dito the department's flagship effort on AI and supply chain security, which is nabanggit ko na sa inyo kanina. Yung initial na summit po naganap sa Washington, D.C. noong December 12, 2025. At ang mga naunang pumirma po dito ay ang mga sumusunod: Australia, Israel, Japan, South Korea, Singapore, United Kingdom, and Ayun of course pala. yung US. Heavy hitters, sabi nga nila, di ba? Marami pang umattend pero hindi lahat pumirma. And so far, yung mga pinakita ko sa inyo, yung mga pumirma na, which I think siguro madadagdagan pa. I'm just not sure. So isa po sa mga hindi pumirma kaagad ay ang Pilipinas. Until eto na. April 17, 2026, lumabas ang mga Pumirma na. balita, sabi sa isang article, PH joins US-led Pax Silica. So, hindi ko po alam kung makokontrol pa natin to o hindi, no? Plan for Industrial Hub in Luzon unveiled. Ayun na, yung industrial hub na yan ngayon, Sa Luzon lang naman pala di sa Luzon lang. ang magiging laman ng samut-saring kontrobersiya. At sure ako sa mga newsfeed ninyo, nakikita nyo na maraming nagrereklamo dito. Pax Silica controversy. Ito po yung isa sa mga napakaraming posts tungkol dito, no? Matagal ng panahon na pahirapan makapagpatubig ng ekta-ektaryang palayan sa Central Luzon. Alam natin to. Nakikita natin sa mga balita to. Totoo to. So, Tapos sa Pax Silica, kaya nyo ba? Ngayon, kung kaya naman pala, edi unahin natin yung magsasaka. Sa kuryente, meron na daw nakalaan. May napanood ako kasi kanina, sabi, may nakalaan na, hindi naman tayo kukuha doon mismo sa existing daw sa kuryente. O hindi pala kukuha pero kaya palang mag-provide gamit sa AI. Ang labo. Kaya pala Pero bakit hindi yun ang gawin, di ba? Yun lang, nalalabuan lang ako. Kaya nyo pala sa AI na mag-provide pa ng other source of energy. Pero bakit ganun? Sasabihin nyo, nagmahal na yung kuryente, nagmahal na, ganito na.
Tapos sasabihin nila, hindi naman daw nung kukuha, may ibang pagkukuhanan. O, may iba palang pagkukuhanan. Ba't hindi yung gamitin para mas mapamura yung kuryente dito? Maganda ho kasi sa akin, hindi naman ako pumipigil dyan eh. Kung ikakaunlad ng Pilipinas yung AI hub ng mga yan, walang problema. Pero, magtataka ka na lang, ba't ganun? Yung mga magsasaka, kulang ng patubig. Tapos ngayon, kailangan ng maraming tubig para dun sa AI hub. Di ba? Kasi mainit yun mga kapatid. Parang processor ng computer yun na mainit. O paano yan? Tapos, sa energy, meron pala silang mapagkukuhanan daw. Ang gulo kayo kaya nyo palang ganyan. Ba't hindi nyo gawin sa atin? Ay, nako po. Diretso po tayo dun sa post. Ang sabi, kaya paano ninyong nasisikmura na unahing tangkilikin at Oo. bigyan ng lugar ang AI hubs ng mga dayuhan. Importante rin yan sa usapin natin mamaya ha. Libo-libong gastos para lamang makapagpatubig ng bukirin. Mababang presyo ng palay. Maghapong Oo. bilad sa tirik ng araw. Madalas, luge at abandonado. Bayad utang, halos walang kinikita. Agrikultura ang isa sa haligi ng ekonomiya ng Tama. Pilipinas. Tama. Kaya, bakit paulit-ulit yung pinapatay ang mga magsasaka? Kapag tuyot na ang lahat ng palayan, hindi nyo mangunguya ang pera. I think yun talaga yung conflict dito, no? Moving forward sa story natin mamaya, it's ano ba yung makikita natin, kikitain natin pera dito versus ano yung mawawala sa atin. Yun. Naniniwala ko, both are true. May gain, pero may may mawawala din talaga. Oo. Anyway, powerful, kasi totoo, magbabayad po ang kalikasan dito, pero sabi ko, sa inyo, kayo yung mag-iisip kung ano yung tingin yung tama at mali. Kasi gawang nabanggit ko po yung AI hubs. Siyempre, sisilipin rin natin yung positibo. Ano ba yung effect sa atin nito? Two sides of the same coin. Ika nga, tama ba yung pagkakasabi ko, no? Parang yin and yang. So, going back doon sa controversies ng Pax Silica, ang daming mga kinikriticize, hindi lang yung AI hubs kundi yung Pax Silica mismo. Nandyan yung land use, yung sovereignty. Oo. Wala daw tayong say doon sa gagamiting lupa. Meron din yung environmental impact, which alam ko, sabi ko sa inyo no, na hindi po ako magkokomentaryo dito, pero yun yung part na magkokomentaryo lang ako, no. Gusto kong pag-isipan nyo rin lahat ng 100 ulit. Yung impact sa kalikasan, worth it ba lahat ng kikitayang pera para sa impact ng kalikasan? Yun at yun lang. Namamatay na po talaga, literal na namamatay na tayo, no? Pag binabaha tayo, binabagyo tayo, tapos dadagdagan na naman natin yung pagsisira sa Bago na kalikasan. naman. And lastly, yung foreign involvement sa mga strategic industries na tinatawag. So nito mga nakaraan, talagang lahat ng mga farmers po talaga, no? Nangunguna, farmers groups, mga civil society organizations, mga political blocs, talagang nagre-raise sila, no? O bumuboses sila ng kanilang mga concerns sa potential effects nito sa mga local communities. At kung ano nga ba yung papel at epekto nitong Pax Silica sa atin. At makikinabang nga ba talaga tayo dito? Kahit yun yung pangako. Eto na, susuriin at hihimay-himayin na po Oo nga, natin. Ano ang pangako ng Pax Silica? Ito po dito sa isang aking infographics na nakita. Iminungkahi ng Pax Silica ang pagtatayo ng isang 1,620 hektaryang economic security zone Trabaho. sa Pampanga at Tarlac. Ang laking Siguro ang sasabihin niyan, trabaho. Magkakaroon ng maraming trabaho. lupa po niya, may mga pictures dyan, pakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. So dito pinoproseso at gagawing produkto yung mga rare minerals na galing mismo sa atin, kagaya na lang ng nickel, copper, Ay, grabe. chromite at cobalt. Ay, grabe! So, hindi lang pala kuryente, hindi lang pala tubig ang ating masasayang. Kukuha rin sila sa atin ng binanggit ng 3 o 4 na yamang mineral na galing sa Pilipinas. Kaya pala nila gusto dito kasi mas madali dito dahil dito pwedeng anihin yung mga yan eh. May mining na mangyayari pala, anak ng teteng. Wow! Heavy! GG! Na crucial sa AI Yari. at semiconductor industry. Bakit Pilipinas? So meron po ulit tayong infographics mula CAFA Sketch. Nakita ko po yan online na nagsasummarize nito. Unang-una sa lahat, mayaman ang Pilipinas sa critical minerals, yung mga rare earth minerals na binabanggit ko kanina. Isa ang Pilipinas sa pinakamalaking reserba ng nickel, copper, chromite at cobalt.
Napapaisip Oo. nga lang din ako, no? Bakit kaya hindi lang tayo mismo yung gumamit ng mga yan, no? Bakit hindi na lang Tama. tayo mag-process at gumawa ng sarili natin mga produkto dito? I know it's easier said than done, no? Pero bakit pinabimigay or binibenta natin kung pwede naman natin gamitin yung sarili nating yaman? Hindi ko po alam, ha? Pero naiintindihan ko yung sinasabi niya, no? Halimbawa, mayroon pala tayong mga ganyang mga yamang mineral. Pwede tayong gumawa ng sarili ho nating na pabrika o yung hub-hub na yan na sa pamamagitan na lang din ng sariling sikap ng Pilipinas, ano? Pero bakit kailangan ibenta pa sa iba yung mga yamang mineral, no? Yun lang. Eh di sana dito na lang ho pala sa atin, ano? kung may makakapagbigay sa inyo ng sagot, willing naman po ako makinig. I-comment nyo sa ilalim. Pangalawa, yung location. Matatagpuan ng Pilipinas sa Indo-Pacific na isang mahalagang ruta ng kalakalan at logistics na nag-uugnay sa Asia at iba pang mga bahagi ng mundo. Sa internet po, madalas kong makikita yung importansya ng Pilipinas geopolitically. Ang dami mga YouTube videos niyan from respected news outlets and personalities na nagdi-discuss niyang specific na topic na yan. Medyo komplikado nga lang po siya at hindi na natin siya didikdikin, no? I don't think may explain ko rin sa inyo ng maayos yan. Pero I think yun yung isa sa mga pinakamalalaking factors din. Pangatlo, may skilled workforce. Ito yung nakikita ko sa mga nagde-defend naman po ng Pax Silica. Kasi dadami raw yung trabaho. Naniniwala naman ako na may epekto talaga to, no? Trabaho sa atin, no? Meron din kasi tayong tinatawag na bata, no? At technical na manggagawa. May karanasan din tayo sa electronics at semiconductor manufacturing. Isa rin po sa mga iniikutan ng usaping ito. Pang-apat, bahagi ng Luzon Economic Corridor. Napili rin ang Pilipinas dahil sa Luzon Economic Corridor na may mga infrastruktura, pantalan, paliparan, Clark Air Base at industrial Yun lang. zones na angkop sa malakihang manufacturing at logistics. Sinearch ko yung Luzon Economic Corridor, no? So sabi, the Luzon Economic Corridor is a strategic trilateral initiative led by the Philippines, the United States, and Japan to accelerate infrastructure development and supply chain resilience in the country's main island. So itong Ala. corridor daw connects Subic Bay, Clark, Manila, and Batangas through integrated OMG. investments in rail networks, port modernization, clean energy, and advanced manufacturing. The corridor is designed to drive the region's economic growth and foster a highly interconnected economic hub. So, business. Panglima, ito I think obvious naman, no? Malapit na kaalyado ng Pilipinas ang United States. Given our history, sabi ng US Department of State na nakikita nila ang Pilipinas bilang isang mapapagkatiwalaang partner sa pagpapalakas ng AI at semiconductor Mapagkakatiwalaan o magagamit? supply chain. So ito na po, magsa-circle back tayo doon sa mga spesipikong mga issues na nabanggit ko kanina at babalikan natin yung mga infographics mula doon sa CAFA sketch. Nakakakilabot ang ginamit nilang salita. Ang kapalit, may balik. Diba? Sabi niya na bagamat inaasahang magdadala ang Pax Silica ng job opportunities, foreign investments, at technological advancement, may mga panganib ding hindi dapat baliwalain. Alam niyo, nakikita ko Aray ko, may panganib na dapat hindi baliwalain. yan, Diyos ko, ang daming nagpo-prove na nakakasira talaga ng kalikasan itong pagtatayo ng mga AI hub center. Hala. I think, kung gusto nyo, gawa na lang din kayo ng sarili nyong research. Pero ang dami nakakalungkot. Unang-una sa lahat, hindi dapat ipagpalit ang ating likas na yaman, sabi nila. Yung mga Sierra Madre, di ba? Sinisira, mga taniman, sakahan, lubog na po tayong lahat sa baha. Tapos mababawasan na naman yung mga magagamit natin parte ng kalikasan. Itong 1,620 na economic security zone, syempre maaari rin makaapekto sa mga lupa na pinagmumulan ng kabuhayan at sakahan ng maraming Pilipino. So ano po yung mangyayari sa kanila, yung mga maaalis dyan? Hindi ko po alam. Sa ngayon, wala akong detalye dyan. Pangalawa, kulang sa transparency. Marami pa rin hindi malinaw sa implementasyon ng proyekto, kabilang ang tunay na magiging benepisyo nito sa mga lokal na komunidad. Yung argument nga na nakikita ko po is parang binibigay natin yung malaking lupang to sa ibang bansa. Tapos parang Kumbaga meron tayong mga public place na gagamitin po ng ibang bansa. Ang nakikita ko lang naman, kaya naman gusto ng Pilipinas para may income tayo na naman. Buti sana ko yung income na yon magagamit para po mapaunlad ng Pilipinas. Kaso nga, ang nakikita naman ho natin kasi kaliwat kanan pong mga kurakutan, di ba? Tapos ngayon, mayroon na naman bago.
Kung yan magagamit sana sa mas magandang paraan, bakit hindi? Di ba? Ang problema ho natin kasi, baka hukurakutin din eh. Di ba? Wala rin nangyayari. Tingnan nga ho natin muna dito sa... Kasi tinanong ko ano ang masamang epekto ng PAC silica. Gumamit din ako ng AI, no? Sila mismo magsasabi. Krisis sa tubig at kuryente. Sabi ng ganon, ang mga semiconductor plant at AI hub ay nangangailangan ng milyong-milyong galon ng tubig araw-araw para sa cooling system na napakalaking supply ng kuryente aabot sa 3 gigawatts na maaaring magdulot ng kakulangan ng supply at pagtaas ng singil sa kuryente ng mga ordinaryong mamamayan. I-highlight so natin yung sinabi dito krisis sa tubig, milyon-milyong galon na tubig araw-araw para sa cooling system at napakalaking supply ng kuryente na aabot sa 3 gigawatts na maaaring magdulot ng kakulangan ng supply sa pagtaas ng singil ng kuryente sa ordinaryong mamamayan. Isipin nyo na lang, sabi nila nagmamahal na ang kuryente. Nahihirapan po tayo dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, yung PAC silicon na yan, silicon ka. PAC silica. Ano ba yan? Dito sila tapos sasabihin ng Pilipinas na may nakahanda ng kuryente. What? Meron na palang nakahandang kuryente na bakit dyan gagamitin? Hindi sa mga mamamayang Pilipino na nagpapakahirap po sa napakataas na kuryente ngayon. Eto pa, displacement at pagpapalaya sa mga komunidad. Aray ko po. Mga posibleng mangyari to nanganganib na mapalaya sa mga lokal na residente, magsasaka at mga katutubong Aita sa New Clark City dahil sa paggamit ng malawak na lupain, 4,000 hektarya para sa proyekto. Banta sa seguridad sa pagkain, ang pagpapalapit gamit ng mga lupang agrikultura para maging industrial na sa zona ay maaaring magpahina sa lokal at produksyon ng bigas, niyog at iba pang pagkain. Di ba nag-i-import naman tayo. Yun lang ang paraan nila, no? Pagkasira ng kapaligiran at polusyon. Ito pa, geopolitical at militar na mapanganib dahil ito ay inisyatiba na ng Estados Unidos upang kontrahin ang China. Nangangamba ang mga kritiko na maaaring maging target ng banta o gera ang Pilipinas kung magkakaroon ng armadong tunggalian ang dalawang magkapanig na bansa. Ekonomikong dependensya. May takot na maiwan lamang sa Pilipinas ang mga mababang uri ng trabaho gaya ng assembly, testing at packaging, habang ang malalaking kita, teknolohiya at intellectual property ay mapupunta sa mga dayuhang bansa. Aray ko. Kung maiisip ng Pangulo ito, kung hindi, patay tayo. Wala na tayong say dun sa lupa na yun. Parang pinamigay. Yun yung argument na madalas ko nakikita po sa aking newsfeed. No? Pangatlo, maaaring lumawak ang pagmimina at masira ang kalikasan. Ayun. Siyempre, parang naka-fast track yung pagkuha ng mga bagay-bagay sa atin, mga rare minerals natin. Ito yung part na hindi po talaga ako makakapagtikom ng aking bibig. Yung sa ibang aspeto, sige kayong bahala kung kikita, hindi, kung masama or hindi, kayong bahala dyan. Pero kapag kalikasan po, naniniwala ako na tama na. Awat na. Sabi dito na maaaring lumawak ang pagmimina ng critical mineral na posibleng magdulot ng pinsala sa kalikasan. Alam na natin yan, hindi na kailangan maging henyo para malaman yan Hindi lang sa kalikasan. Wala pa nga yung AI na yan. May mga nakakalbo na po mga kabundukan Di ba? Sa Jessica Soho, saan pa bang ibang mga diaries yun nakikita ko? Nakakalbo yung mga kabundukan, pinapatag po nila, tapos nagdudulot po ng pangit po na epekto sa mga taga doon. Tapos ngayon may ganito na naman. Sa biodiversity at saka yung mga lupang nino. So paano ba? Parang magiging baka na ginagatasan hanggang sa maubos ang Pilipinas. Parang ganun. If that makes any sense. Pang-apat, walang garantiyang mga Pilipino ang pangunahing manginginabang. Kahit na andun yung promise na puro Pilipino magtatrabaho. Wala rin yun Hindi naman lahat magkakaroon no? Kaya naman natin gumamit ng AI nang kahit walang pabrikang ganyan o hub sa Pilipinas. Wala pa rin eksaktong benefits na masasabi kung sa Pilipinas at sa Pilipino ba ang pangunahing manginginabang dito. Which is dapat, kasi bansa natin yan, lupa natin yan At hindi yung mga dayuhan na kumpanya.
Gets nyo? Panglima, hindi dapat isugal ang kinabukasan ng Pilipinas. Ayon nga dito kay CAFA Sketch, mayaman ng Pilipinas sa likas na yaman, ngunit hindi ito walang hanggan. Finite yung Oo. word. Ubusin natin yung yaman natin para sa iba. Ang So pagdating ng mga kaapu-apuhan mo ng apo sa pinakaapo ng mga 100 times, halimbawa may pinakaapo ng apo ng apo ng apo 100 times. Pagdating siguro sa panahon ho nila, wala na ho itong Pilipinas. Hintayin pa ba natin ganon? tunay na pag-unlad ay dapat pinangangalagaan ng kalikasan at kapakanan ng susunod na henerasyon. I only fear for the next generations to come. Oo. Hindi ko alam Diba? kung paano ko pa po masusundan yung sinabi ni CAFA Sketch. Dangers of AI hubs. Merong isang report mula sa United Nations University Institute for Water, Environment and Health na may titulo na The Environmental Cost of AI's Energy Use, Carbon, Water, and Land Footprints. Sinisilip nito yung ecological footprint ng mga AI data center na nag-i-store, process at transmit ng data. At sinasabi nila na nagdedemand ng mga ito ng enormous steady Enormous. electricity to run 24/7 walang hintuan. Aray ko, anak ng teting. Walang hintuan. And huge amounts of water to cool the heat. Maraming mga nagkiklaim O kung milyon-milyong galong na tubig, araw-araw, pucha. Agoy. na pag dinagay daw yan ay tataas daw yung kuryente natin. Hindi ko mapoprove yan pa, no? Nakikita ko lang na argument ng napakaraming mga tao. Pero online, nagbabasa-basa ako, may mga article sa ibang bansa na meron nga mga bansa na tumataas yung kuryente nila at tubig nila. So, ang Pilipinas gagamitin lang ng ibang bansa. Magpapagamit naman ng ating bansa. Agoy. Sisirain ng ating bansa sa pamamagitan ng AI nila. Alam niyo ho, dapat pag-aralan to ng ating gobyerno. Paano pag-aaralan ng gobyerno natin? Kung yung gobyerno natin ayaw sarado ang utak, kung lang naman. Walang mangyayari. Tayo, hirap na tayo. Alam nyo na po nangyayari sa Meralco. So, I think it's Oo. something to consider. Sabi sa report, Sa bagay, sa Luzon lang naman yan. Yung mga taga-Luzon, lumipat na kayo ng Visayas sa Mindanao. Hayaan nyo na yung mga taga-Luzon na yan. Ihiwalay na lang yan, Luzon na yan. Sa lahat naman yung mga gusto, di maiwan dyan sa Luzon. Yung mga hindi pabor, pumunta na kayo ng Visayas sa Mindanao. na ito, no, na by Ganun kadali. 2030 daw, ang isang data center na nagpapower ng AI ay mangangailangan ng 645 terawatt hours of electricity. Terawatts, no? Putik na. Dati watts lang Alam nyo ba yun? Watts, tapos MB, tapos gig, tapos tera, arak ng teteng. Laki! Na triple po ng pinagsama-samang annual, isang taon, na paggamit ng pinagsama-samang kuryente ng Pakistan, Bangladesh at Nigeria. Aray Ganun ko. siya kalawak. Ito raw mga to, nagdedemand ng tubig na kinangailangan ng 1.3 billion katao sa Sub-Saharan Africa. Ganun karaming Aray tubig ko, by grabe. comparison lang. At ang land footprint down lalagpas ng Oh. 14,500 square kilometers 14,000 square kilometers. na halos doble ng Jakarta metropolitan area. Ang lawak po Ala. ng kakainin ng mga AI data centers. Hala. Mga server ho yan, ha? Kailangan dyan malamig lagi. I can just feel it. Yes. The heat. Yes. You can basically dry clothes here. Yeah. This is perfect. Yes, exactly. Yeah. So meron mga groups online na nagpo-post against this at gagamitin natin example itong mula sa League of Filipino Students. Sabi, what the PAX? Magkakaroon daw ng public forum sa PAX Silica at kung paano ito malalabanan doon sa UP Diliman. Nakalagay dyan. Dito sa picture, makikita yung mga pinapakitang maaaring maging problema kagaya ng stolen resources, rent-free land use, 20 million liter daily water consumption, Diyos ko, war 20 million daily consumption ng galon-galon. Samantalang dito sa Pilipinas, may mga lugar pa rin po na nahihirapan sila sa tubig. Napanood ko lang sa Jessica Soba yun o sa ibang mga report na yung mga lugar nila pag hindi umuulan, maalat na po yung kanilang nakukuha dun sa balon. Yung mga ganon.
Putya, tapos ngayon magtatayo ng ganyan. Shit! Production, environmental damage. Sabi nga natin okay naman yung AI na yan. Pero kung makakasira sa Pilipinas, wag na lang. Nagagamit naman yung AI, nabubuhay naman yung Pilipinas nang wala yan eh. Pero kung ilalagay dito yan, putya, bababuyin ng Pilipinas. At least used farmland. Nagtatanong sila, Hala ka. payag ka sa November na raw opisyal na pipirmahan ang Pax Silica AI Hub. Nye. November na sila magsisimulang sirain. Oo, okay na, kumbaga. Framework, shutdown Pax Silica. Ito last na po talaga. Sabi dito na ang mga rice farms kailangan ng 7 to 15 millions of water to operate sa loob ng 3 to 5 months. Habang itong Pax Silica AI hubs naman kakain ng 20 to 30 million liters of water to operate. Ang ina, tapos ipoprovide ng Pilipinas. Tinan nyo mga kapatid ito. Rice farm needs 7 to 15 million liters of water to operate for palay, 3 to 5 months. Samantalang dito sa Pax Silica's AI Hub will need 20 to 30 million liters of water to operate 1 day. Pax Silican. Yawa, oy. Ang labo mo, Pilipinas, pag ito inaprubahan ng Pilipinas, king inan nyo. Tangina, nahihirapan yung mga magsasaka natin. Hindi lang sa palay iba't iba pang mga tanim yan. Biruin mo, kailangan ng 7 to 15 million liters of water sa loob ng 3 to 5 months. Kasi ang pagkakalam ko sa palay, 4 months yan eh. Magiging maganda na yan eh. Pwede mo nang anihin. 3 to 4 months. Kung 5 months, medyo na yon, tuyong-tuyo na yon. Ngayon, sa Pax Silica's Hub, sa loob ng isang araw, 20 to 30 million liters of water to operate? Fuck you all. Kaya wag mo tayong papayag dito. Wag mo tayong papayag. Salamat kay nako, napapalunok ako sa pwedeng mangyari dito. Kuya Claro, salamat po sa video na to at may natututunan kami. Ngayon, tangin talaga kung ito maapirmahan to sa Pilipinas, buwa ka na talaga. Hindi na nag-iisip ang Pilipinas. May makukuha ba silang tax dito? Malamang may makukuha silang tax eh. Baka kasi naman magkaroon na naman ng issue at nakawin na naman. Alam niyo naman sa Pinas AI hubs naman kakain ng 20 to 30 million liters of water to operate sa loob lang ng isang Grabe. araw. Tanong nila, payag ka. May tubig para sa mga AI hubs pero walang tubig para sa mga palayan. Oo. Something to think about. Ganun din po sa kuryente. Malaki din ang konsumo sa kuryente niyan. Sa buong mundo po ito dinidiscuss Maraming mga bansa ang nagbaban or nagko-consider ng iban ito. I think yung New York binan na rin nila. Hindi ko alam kung ano magiging desisyon po dito sa atin at kaya na sinasabi ko hindi ako magsasabi sa inyo kung anong tama at mali pero naniniwala ako na kung anong magiging boses natin sa isyong to, yun Grabe. ang magiging kinabukasan natin. So choose wisely, ika nga. Sa atin okay lang eh. Pero yung mga susunod na henerasyon, yung mga kabataan natin ng apo ng new generation, kawawa ho sila. Maraming salamat po sa mga nag-request ng ating Ayun, maraming salamat po sa inyong panonood. Kuya Carlo, Claro, salamat po sa iyong napakaganda. Sana po payagan niyo po akong mag-reaction video pa sa inyong mga content. Napakaganda ho ng inyong reaction. Kasi talagang detalyado, napakalinis ho. Maraming salamat sa inyong panonood. Mga kapatid, pumindot po kayo ng like dyan. Napaka-importante po sa atin. Thank you very much.